Good morning. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 31 July 2024. Bukas, August na tayo. Gusto ko na mag 2025 na talaga, promise. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 37. Ang libis na puno ng kalansay. Nakakatakot naman to. Ezekiel, kalansay daw eh. Ezekiel chapter 37 verse 1, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Verse 2, inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Verse 3, tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Verse 4, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Verse 5, ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Verse 8, nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Verse 9, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin, lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Verse 10, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at magtayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Verse 12, kaya nga magpahayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Verse 13, kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 14, hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. So, ibig sabihin, na tong mga, yung nabuong kalansay guys, bumalik na to sa sa bansang Israel. Nabuhay na sila eh. Ibig sabihin nabuhay muli yung mga kalansay na tuyo na. So, ang tinawag lang ni Ezekiel is hangin. Sinabi ni Yahweh na tumawag ka ng hangin. Ang pahayag tungkol sa pagkakaisa ng Juda at ng Israel. Mamaya nga gayahin si Ezekiel. Ganun din gagawin sa patay. Tawagin yung hangin para magkaroon ng buhay ulit. Ang pahayag tungkol sa pagkakaisa ng Juda at ng Israel. Ezekiel chapter 37 verse 15, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 16, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang putol na kahoy at sulatan mo ng ang kaharian ng Juda. Pagkatapos kumuha ka ng isa pa at sulatan mo naman ang kaharian ng Israel. Verse 17, pagkaraan noon pagdugtungin mo ito na parang iisa ang hawak mo. Verse 18, kapag itinanong nila kung ano ang kahulugan noon. Verse 19, sabihin mong, ipinapasabi ko na darating na ang panahon at ang kaputol na kahoy na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Juda upang sila'y maging isa na lang. Verse 20, kailangang nakikita nilang hawak mo ang mga putol ng kahoy na iyong sinulatan. Verse 21, habang sinasabi mong ito ang ipinapasabi ni Yahweh, titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Verse 22, sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila, hindi na sila mahati.
Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Verse 23, hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin, lilinisin ko sila. Sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Verse 24, isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Dito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 37 verse 25. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno. Sa lupaing ibinigay ko kay Jacob, sila at ang kanilang mga anak at mga susunod pang salinlahi ay manatili doon habang panahon. Isang haring tulad ni David ang aking lingkod, ang magiging pinuno nila magpakailanman. Verse 26, gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpalain ko sila at pararamihin, itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Verse 27, ako'y maninirahan kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan. Sila'y magiging bayan ko. Ezekiel chapter 37 verse 28, at kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong si Yahweh ang humirang sa Israel upang maging akin. So nagkakaroon siya ng tipan sa na magkaroon ng kapayapaan at mamalagi magpakailanman. Bakit may ngayon? Bakit may gulo ngayon dyan? Mayroon ng dito mayroon ng pakikipag tipan si Father God sa mga Israelita. Di ba? So dito tayo sa Ezekiel chapter 38 verse 1, ang pahayag laban sa Gog. Ezekiel chapter 38 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong, verse 3, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal. Verse 4, patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong pangal. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa hukbong kasuotang pandigma, may pananggalang at tabak. Verse 5, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. Verse 6, kasama rin ang Gomer pati ang kanyang hukbo at mga Togarma. Hanggang sa dulong hilaga pati ang buong hukbo nito at ang kalalakihan ng marami pang bansa. Verse 7, humanda kang lagi, ikaw at ang mga hukbong kasama mo, tumalaga kayo anumang oras na kailangan ko. Verse 8, pagkaraan ng maraming taon, titipunin ko kayo, lulusobin ninyo ang isang bansang itinayong muli mula sa pagkaguho. Ang naroon ay mga taong tinipon mula sa iba't ibang dako at payapang naninirahan sa mga bundok ng Israel, isang lugar na dating tiwangwang at walang naninirahan. Verse 9, sasagasaan ninyong parang bagyo ang lugar na iyon at kakalatan ninyong parang ulap, ikaw, ang iyong hukbo at ang makapal na taong kasama mo. Verse 10, ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, Gog, sa araw na iyon may papasok sa iyong isip at ikaw ay magbabalak ng masama. Verse 11, isa sa loob mo ang sasalakayin ko'y isang mahinang bansa, lulupigin ko ang mga taong naninirahan ng tahimik. Walang mga pader na kanlungan ni anumang harang. Verse 12, sasakupin ko ito, sasamsaman ang tagaroon at wawasakin ang lupaing dating tiniwang na dating pakisabay na ko ba guys, at wawasakin ang lupaing dating tiwangwang at walang nakatira, ngunit ngayon puno ng taong tinipon mula sa iba't ibang dako. Ngayon marami na ang kanilang mga hayop at mga ari-arian at ang lupain nila'y siyang sentro sa daigdig. Verse 13, sasabihin sa iyo ng Siba Dedan,
ng Tarsis at ng mga ngalakal nito at naparito ka ba upang manamsam? Tinipon mo ba ang karamihang ito upang hakutin ang mga pilak, ginto, mga hayop at mga ari-arian upang samsamin ang malaking kayamanang ito? Verse 14, kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito. Sa araw na namumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Verse 15, isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulong hilaga. Verse 16, ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumaragasang bagyo. Ipapalusob ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako, at upang sa pamamagitan may maipakita sa kanila na ako ay banal. Ezekiel chapter 38 verse 17, ipinapasabi pa ni Yahweh, noong araw pa iniutos ko na sa mga lingkod kong propeta ng Israel na ipahayag nila na may isang bansang tatayo laban sa Israel at ikaw ang tinutukoy noon. Verse 18, pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdulan ng aking puot. Verse 19, at sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. Verse 20, ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng noog sa lupa. Ezekiel chapter 38 verse 21, paghaharian ko sa Gog, ang matinding takot at sila ay magtatagaan. Sila mismo guys ang nagpapatayan. Ibig sabihin ng nagtatagaan, yung itakba. So, verse 22, paparusahan ko siya sa pamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulanan ko ng buhawi, malalaking yelo ng apoy at asupre. Ezekiel chapter 38 verse 23, sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa ng ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy makikilala nilang ako si Yahweh. Bukas na itong chapter 39, ang pagbagsak ng Gog. Puro na lang gera sila nung araw, no? Nawat, matigil na yan. Bye everyone, God bless.